Shalom sa inyong lahat. Pinagpala ang mahabagin sapagkat kahabagan siya ng Diyos. Mateo 5:7. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Gaano ka kalapit sa presensya ng Diyos? Mga alusyon, larawan, simbolo. Paano pag-aaralan ng propesiya ng Biblia? Bago tayo pumalaw, tayo manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 51:12 at 13. Ibalik mo sa amin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan mo kami na may espiritong nagnanais. Kung magkagayoy, ituturo namin sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Amen. Ang 7 leksyon, saligan para sa propesiya. Susing talata, Isaiah 6:8. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Panukala ng Diyos na ibalik tayo, hindi lamang bilang mga individual kundi bilang isang lahi, upang minsan pang ihayag ang kanyang kaluwalhatian na natitira sa sangnilikha. Sa paghahanap sa iba pang bahagi ng Biblia, nakasusumpong tayo ng mahalagang palatandaan na tutulong sa atin na maunawaan at simulang pahalagahan ang mataas na pagkakatawag na ipinaabot sa atin ng Diyos. Isang lahi ng mga pinatawad at tinubos ng mga makasalanan. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, ang mga anghelikong ministeryo. Ikalawa, nagkampo ang Israel palibot sa santuario. At ang ikatlo, anghelikong pagbagsak. Sa una ay 3 ang tatalakayin. Narito ako, suguin mo ako. Ang 2 kerubin at katulad ng mga bagang nagniningas. Sa ikalaway, tatalakayin ang Diyos sa gitna ng kanyang bayan. At sa ikatlo'y tatalakayin ang pagbagsak ni Lucifer. Unang pagkakahati, ang mga anghelikong ministeryo. At unang pagtatalakay ay narito ako, suguin mo. Isaiah 6:8-9. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. At sinabi niya, ikaw ay humayo at sabihin mo sa bayang ito, patuloy kayong makinig, ngunit huwag ninyong unawain. Patuloy ninyong tingnan, ngunit huwag ninyong alamin. Isisiwalat ang liwanag, ang kapintasan. Ang nakasisindak na pangitay ni Isaiah sa trono ng Diyos ay iniwan siyang buong sakit na nababatid ang kanyang mga pagkukulang.
Kahabag-habag ako, tagpoy niya. Ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi. At ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Isaiah 6:5. Gayon din ang mararamdaman natin kung bigla tayong ihatid sa presensya ng Panginoon. Sapagkat ang liwanag upang alisin ang lahat ng ating mga palusot sa presensya ng Diyos, mararamdaman natin na tayo'y nawaglit. Si Isaiah ay nasa isang sorpresa ng kanyang buong buhay. Tinatanggal ang liwanag ang mga kapintasan. Alam ni Isaiah na ang kasalanan ay nangangahulugan na tayo'y napahamak. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit sa halip na pabayaan tayo sa mga bunga ng kasalanan, hinihila tayo ng mas malapit ng isang Diyos ng pag-ibig. Nilinis ang kasalanan ni Isaiah nang kinuha ng isang serafin ang isang baga mula sa altar at hinipo ang kanyang bibig gamit ito. Ito'y malamang ng altar ng insenso, kung saan ginagawa ang pamamagitan para sa bayan ng Diyos. Nakikita ito sa Apokalipsis 8:3 at 4. Pinatawad ng kanyang kasalanan at siya ngayon ay tinuturing na aangkop na tumayo sa presensya ng Diyos. Ngunit, higit pa rito, inatasan din siya upang katawanin ng Diyos sa sanlibutan. Ang pagkakalinis sa ating kasalanan ay sinusundan ng panawagan ng Diyos na katawanin natin siya sa mundo. Inaaninag ang liwanag. Ang salitang serafin ay nangangahulugang ang nasusunog. Naglarawan si Jesus sa ministeryo ni Juan na tagapagbautismo. Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag at ninanais ninyong kayo'y magalak sumandali sa kanyang liwanag. Juan 5:35. Bagaman siyempre si Juan mismo ay isang makasalanan na nangangailangan ng biyaya at kaligtasan. Tumuturo ang kanyang ministeryo sa nag-iisang makapagdadala ng biyaya at kaligtasan. Dumating si Jesus bilang ang sakdal na representasyon ng kalwalhatian ng Ama. At nagsugo ang Diyos ng isang propeta, isang makasalanan na gumanap ng katulad na tungkulin gaya ng isang serafin ng langit. Ito ang pananaw Juan na tagapagbautismo, parang isang serafin ng langit. Pagkatapos lamang malaman ni Isaiah na nilinis ang kanyang mga kasalanan, nasabi niya, narito ako, suguin mo ako. Isaiah 6:8. Paanong ang bawat isa sa atin na ang ating mga kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus ay tutugon katulad ni Isaiah dito? Pangalawang pagtatalakay, ang dalawang kerubin. Genesis 3:22 hanggang 24. Sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan natin ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At ngayon, baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. At kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak
na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Makakapangyarihang simbolo. Kapag dakang pinitas ng ating unang mga magulang mula sa halamanan, inialok ng Diyos ang pag-asa ng Mesyas. Nakita yan sa Genesis 3:15. Pagkatapos ay nagtatag siya ng isang makapangyarihang simbolo sa tarangkahan ng Eden. Dalawang kerubin na may isang makinang kumikislap na liwanag sa pagitan nila. Ang tagpong ito'y napakalapit na kahawig sa kaba ng tipan, isang simbolo ng trono ng Diyos. Nakikita yan sa Exodo 25:18. Samantalang binigyan ang mga kerubin ng pananagutang pigilan ng mga makasalanan mula sa paglapit sa punong kahoy ng buhay, Genesis 3:22. Sila rin ay simbolo ng pag-asa ng pangako na isang araw ang mga tao'y may babalik sa paraiso. Si Adan at ang kanyang mga anak na lalaki ay nagtutungo roon upang sambahin ng Diyos. Dito'y dumating si Adan at ang kanyang mga binata upang sambahin ng Diyos. Dito'y nagpanibago sila ng kanilang mga panata ng pagsunod sa kautusan, kung saan ang pagsalangsang nila ay nagpaalis sa kanila mula sa Eden. Kabuluhan ng paglagay sa kanila sa tarangkahan ng Eden. Ang orihinal na salitang Hebreo na ginamit para sa naglagay ay shakan. Ang salitang ugat para sa banal na tabernakulo. Nakikita ito sa Exodo 25:9 bilang 3:26. Bagaman ang karaniwang terminong Shekinah ay para sa presensya ng Diyos ay hindi lumilitaw sa Biblia, ito rin ay base sa salitang ito na madalas na isinasaling tabernakulo. Isang literal na salin ng Shakan ay maaaring basahing tinabernakulo ng Diyos ang kerubin sa silangan ng halamanan ng Eden. Nauugnay sa presensya ng Diyos. Nakaugnay ang kerubin sa presensya ng Diyos. Nakikita sa 1 Kronika 13:6, Awit 81, at Isaiah 37:16. Lalo na sa kanyang trono na siyang lugar kung saan ipinukrama ang kanyang pangalan. Ang 20 matanda sa Apokalipsis 4:5 ay inaawit ang kanyang mapapuri at pinapahayag ang kanyang karapatan na maghari bilang isa na lumalang ng lahat ng bagay. Apokalipsis 4:11. Makatutulong ito sa atin na maunawaan ang tagpo sa silid ng trono ng Diyos at ang ating papel bilang pinatawad na mga makasalanan ayon sa ating kaugnayan sa ating lumalang. Pangatlong pagtatalakay, katulad ng mga bagang nagniningas, Ezekiel 1:13. Tungkol sa anyo ng mga nilalang na may buhay, ang kanilang katulad ay parang mga bagang nagniningas, parang mga sulo, mga apoy na tumataas at bumaba sa gitna ng mga nilalang na may buhay, at ang apoy ay maningas at mula sa apoy ay may lumalabas na kidlat. Mga kerubin sa buong lumang tipan. Ang kerubin, alinman, bilang mga nabubuhay na nilalang, Ezekiel 10:8, o mga gintong mga simbolo ng mga ito, Exodo 25:16,
ay lumilitaw sa buong lumang tipan. Madalas silang inilalarawan na nakatayong kaagad na katabi ng trono ng Diyos na ibinibigay liwanag ang kanyang kaluwalhatian sa sansinukob. Nakaburda rin ang mga kirubin sa kortina sa harapan ng kabanal-banalang dako. Exodo 26:1. Sa aklat ng mga awit, ang pinakadakilang kapangyarihan ng Diyos sa ibabaw ng sangnilikha ay patulang inilalarawan na dinadala ang Diyos sa himpapawid sa pamagitan ng isang kirubin. Awit 18:10. Iniutos ng Diyos na patungan ang ibabaw ng kaba ng tipan ng dalawang solidong gintong kirubin na ang kanilang mga pakpak ay nakaunat patungo sa isa't isa. Exodo 25:18-20. Apat na buhay na mga nilalang. Iniharap kay Ezekiel ang kahangahangang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ito'y nakalilitong tagpo sa pasimula. Pumapareho sa mga mahirap na kalagayan na nasumpungan mismo ng bayan ng Diyos na nakapisan sa sandaling iyon. Ang bayan ng Diyos ay wala sa lupang pangako kundi nasa pagkabihag sa Babylonia. Samantalang pinag-aaralan ni Ezekiel ang tanawing nasa kanyang harapan. Tumingala siya at nakita ang trono ng Diyos na nasa ibabaw ng lahat. Pansinin ang mga mahalagang pagkakatulad sa ibang mga tronong pangitain. Ang mga nilalang na buhay ay nasasaksihan ni Ezekiel na may katulad na mga mukha sa nilalang na buhay sa pangitain ni Juan. Isang leon, isang agila, isang baka, isang tao. Ang mahiwagang nilalang ay may apat na mukha ay hindi tiyakang pinangalanan sa unang paglalarawan ni Ezekiel. Maya-maya sa isa pang tagpo sa silid ng trono, makikita ito sa Ezekiel 10:1-21. Tinatawag silang mga kirubin at masusumpungan din natin ang nagniningas na baga mula sa pangitain ni Isaias tungkol sa mga serafin. Pinagsasalunan nila ang mga mukha ng mga nilalang na buhay na nabanggit sa pangitain ni Juan. Buong lapit sa trono ng Diyos. Tuwing makikita natin ang trono ng Diyos, kahiman sa tipikal na kaban ng tipan na nagsisilbing tagpuan ng Diyos kay Moises, Exodo 25:22, o sa makapigil hiningang mga pangitain ng mga propeta, palaging naroon ang mga kirubin. Napakalapit ng mga kirubin ay laging naroroon. Sila'y buong lapit na nakatali sa trono ng Diyos. Lahat ng mga nilalang ng Diyos, alinmang nagsasalita tayo tungkol sa lahi ng tao na ginawa sa kanyang larawan o mga anghelikong tauhan na nakapwesto kagad katabi ng kanyang maluwalhating trono. Pangalawang pagtatalakay. Ang Diyos sa gitna ng kanyang bayan, at tatalakayin ang Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Bilang 2:3-29. Ang pagkakampo sa silangan, ang kabilang sa watawat ng kampo ni Huda, ang lipi ni Sakar, lipi ni Sebulun. Si Huda ang pinaka-leader
sa lugar na yun, sa bahagi na yun ng silangan. At ang kasama niya ay si Isakar at si Bulun. Talatang 10. Sa dakong timog, ang watawat ng kampo ni Ruben, ang lipi ni Simeon, at ang lipi ni Gad. Si Ruben naman ang pinaka-leader. Kasama niya si Simeon at si Gad. 18. Sa dakong kanluran ay mga watawat sa kampo ni Efraim, ang lipi ni Manases at lipi ni Benjamin. So, doon ay makikita ang pinaka leader naman ay si Efraim at ang kasama niya ay si Manase at si Benjamin. Talatang 25. Sa dakong kanluran ay ang watawat sa kampo ni sa dakong hilaga ay ilalagay ang watawat ng kampo ni Dan, ang lipi ni Aser, ang lipi ni Neftali. Ito yung kahulihan. At si Dan ang pinaka-leader kasama si Aser at si Neftali. Naninirahan ng Diyos sa kabanal-banalang dako. Sumusunod sa pangunguna ng presensya ng Diyos sa ulap. Titigil ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Magtatayo ng tabernakulo at pagkatapos ay itatayo ang mga tribo ang kanilang kampamento sa palibot nito. 3 tribo sa bawat panig. Bababa ang presensya ng Diyos sa kabanal-banalang dako at maninirahan sa gitna ng kanyang bayan. Ang mga nilalang na buhay na pinangalanan sa mga kampo, pansinin na ang bawat nangingibabaw na tribo ay winawagayway ang sariling nitong bandila at natatanging watawat upang italaga kung sino sila. Samantalang ang mga kasulatan ay hindi tahasang naglalarawan kung ano ang nasa bawat watawat. Mayroon isang kawili-wiling tradisyon na halos na nakabatay sa mga katangian ng mga tribong inilarawan sa Genesis 49 at Deuteronomio 33. Nagtatalaga sa isa sa 4 na mga mukha sa bawat isa sa 4 na punto ng kompas. Ayon sa tradisyon ng mga rabi, ang watawat na taglay ng kuda ay may anyo na isang leon. Ang sa Ruben ay anyo ng tao at ng ulo ng tao. At ang sa Ephraim ay figura ng baka. At ang Dan ay figura ng isang agila. Kaya't ang 4 na nabubuhay na mga nilalang na pinag-isa sa mga forma ng katulad ng anghel na nilarawan ni Ezekiel ay kinakatawanan sa 4 na watawat na ito. Paghahambing sa Bagong Jerusalem. Posibleng basahing labis ang tradisyon, ngunit kawiwili pa rin ihambing ito sa sinaunang tradisyon sa paglalarawan ng Biblia sa Bagong Jerusalem. Lumalabas ang isang kawili-wiling huwaran. May mga tarangkahan na kumakatawan sa 3 tribo sa lahat ng 4 na panig ng lungsod. Apokalipsis 21, 12 at 13. Ang mga paglalarawan ng 2 kampamento ng Israel at ng Bagong Jerusalem ay nagdiriin sa isang mahalagang katotohanan. Nilalayo ng Diyos na hilahin ang sangkatauhan papalapit sa kanyang trono. Itinuturo sa atin ng aklat ng Apokalipsis
na ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang siyang templo roon. Apokalipsis 21:22. Pangatlong pagkakahati, ang helikong pagbagsak. Ang tatalakayin ay ang pagbagsak ni Lucifer. Isaiah 14:12 at 15. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala ng umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga banal, sa mga bansa. Gayon may ibinaba ka sa Siyon, sa pinakamalalim na bahagi ng hukay. Ang kerubin na tumatakip. Ito'y tila hindi maunawaan na si Lucifer ay dating hinawakan ng posisyon ng isang tumatakip na kerubin. Umuukupa sa isang mataas na posisyon sa tabi ng trono ng Diyos. Tiyak na ang kanyang pag-iral ay nakatulong sana sa paglalatag ng kalwalhatian ng Diyos sa sansinukob. Siya sa halip ay sinimulan niyang isaalang-alang ang kanyang sariling kalwalhatian, hindi ang kalwalhatian ng lumalang. Sinimulan niyang isipin na siya na nabigyan ng paggalang na marapat sa kanya. Yun ang nangyari. Imbis na yung kalwalhatian ng Diyos, gusto niya ay ang kanyang kalwalhatian. Ang pagbagsak ni Lucifer at mataas na posisyon ng sangkatauhan. Inalis ni Lucifer mula sa banal na bundok. Samantalang nakatayo ang natubos sa bundok ng Zion kasama ng kordero ng Diyos. Sinabi na nasa Eden si Lucifer. Naroon din dati ang lahi ng sangkatauhan. Ngunit ibinabalik ang sangkatauhan sa paraiso sa pamagitan ni Kristo. Makikita ito sa Apokalipsis 22:1-3. Yan ang paghambing doon sa dalawa. Ang pagbagsak ni Lucifer at ang pagtaas ng katayuan ng sangkatauhan. Magtatagumpay ang langit sapagkat pupunuin ang mga bakanting gawa sa langit sa pamagitan ng pagkalaglag ni Satanas, at ang kanyang mga anghel ay pupunuan ng tinubos ng Panginoon. Ang mga tinubos ay kukunin ng lugar ng mga nawalang anghel. Hindi naman sila magiging anghel, siyempre. Kukunin, pangpalit lang sa nawala. Inaaninag ang mensahe ng unang anghel. At naroon sila sa langit dahil lamang sa Ebanghelyo. Sa katunayan, ang tema ng Ebanghelyo ng katubusan ay masusumpungan sa silid ng trono ng Diyos, Apokalipsis 4:5. Ikaw ay karapat-dapat na kumuha sa aklat at magbukas ng matatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Pansinin din kung paanong inaaninag ng lingwahe ng mensahe ng unang anghel, kung saan tinatawagan tayo na ipangaral ang walang hanggang ebanghelyo sa mga naninirahan ng lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Apokalipsis 14:6. Isang makapangyarihang representasyon ng kapunuan na ginawa ni Kristo para sa sanlibutan. Wala ni isang tao na hindi ikinamatayan ni Kristo. Bawat tao ay kinakailangan lamang matutunan ang tungkol sa kailangan lamang nilang matutunan ang tungkol dito sa
at piliing tanggapin ito. Dalawa ang sinasabi ito. Matutunan at pagkatapos ay piliin ito. Actually, dalawa ang tugon. Piliin o tanggihan. Anong larawan ng Ebanghelyo? Ang kamatayan ni Jesus para sa katubusan ng sangkatauhan. Huling salita. Si Kristo'y nakatingin sa mga natubos, na bago sa kanyang sariling wangis. Ang bawat puso nagtataklay ng sakdal na tatak ng Diyos. Bawat mukha'y inaaninag ang pagkakahawig ng kanilang hari. Nakikita niya sa kanila ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at siya'y nasisiyahan. Pagkatapos sa isang tinig na umaabot sa nagtipong karamihan ng mga matwid at makasalanan, masdanin niyo ang mga binhi ng aking dugo upang sila'y makapanahan sa aking presensya sa buong walang hanggan. Amen at Amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang Hari, ang Panginoon ng mahukbo, dalangin ko na gaya ni Isayas na narinig ang kanyang tawag, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin, ay sasagot din, narito ako, suguin mo ako. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang mga notification bell upang kaagad ay malalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.